blessed day everyone. So this is J Miracles Vlog. Into this video guys, I'm gonna share a little bit tips. Disclaimer lang po, ang simple tips na ito ay galing ito sa aking personal experience as being OFW, katulong, ganun po. So bali, ako po kasi 5 years na ako dito sa aking amo. Bago po ako dumating sa aking amo, syempre marami po akong fears. Ando na po yung fears ko na baka hindi ako magustuhan ng amo ko kasi dito po sa Hong Kong, uso kasi dito ang termination. So bali pag galing kong Pilipinas, syempre nando na yung takot ko na baka paano kung hindi ako magustuhan ng amo ko, i-terminate ako. And then, uuwi na naman ako sa Pilipinas ng wala, back to zero, back to normal, ganun. So, para ma-overcome ko yung fears na yon, syempre, I have to trust God na hindi niya ako pababayaan, and I trust myself na kaya ko to kasi andito na ako ganun yun. So, sa una pa lang, syempre, naninibago ka pa, mag-a-adjust ka pa, hindi mo pakilala yung mga amo mo, hindi ka pakilala ng amo mo. So, you have getting to know each other. So, syempre, papakita mo sa kanila yung best mo, ipapakita mo sa kanila yung focus mo, na focus ka talaga, na desidido ka sa trabaho mo, na ganun, na kaya mo ito, kahit na ganun lang yung ganun lang yung kaya mo, ganun, basta you do your best, ganun. I do my best the time, ganun, na kahit na ang expectations nila is sobra-sobra, pero kung bibigay mo yung best mo, ganun. And then, ako kasi meron akong alaga na baby. So, minanage ko yung time ko. Alam ko, ginawa ko yung best ko para i-manage ko yung time ko sa pag-aalaga ng baby, sa paglalaba, sa pagluluto, sa pagmamarket, etc. sa paglinis kasi ako lang mag-isa dito. So, kapag naipakita mo na sa kanila yan, ayan, magugustuhan ka na nila yan. And most of all, na kaya mong ipakita sa kanila is yung pagmamahal mo sa anak nila. Kasi na, pag minahal mo yung anak nila, in return, mamahalin ka rin ng alaga mo, mamahalin ka din ng amo mo. Ganun yun. Kaya, yun yung na magugustuhan ka na din nila. And then, yun, siguro na based sa experience ko kasi, syempre, ako tao lang din ako, napapagod ako. Kaya, minsan ako, in my entire 5 years dito sa amo ko, nakakapagpasa na ako ng 3 resignation. Pero, since na ayaw ng mga amo ko akong pakawalan, kasi syempre minahal ko talaga yung anak nila ng gaya ng pagmamahal ko sa anak ko. Kaya yun, nararamdaman nila na sobrang attached na kami ng anak nila sa isa't isa. Kaya they have kami na maging okay. So, by the grace of God, andito pa rin ako ngayon. 5 years na ako. So, bali, ayun lang. Pag, ang pinaka-main talaga na, dito is, kung una ka pa lang, kaya mo, i-respect mo yung amo mo, be obedient to them, ayan, be kind to them, yan. Yung, ang sa akin kasi, yung pag kagaya niyan, nagmamarket ako, even cents yan guys, talagang nililista ko yan. Kasi ayaw ko kasi na magkaroon ng discrepancy na pagdating kasi sa pera, syempre mahirap na yung pagdating sa pera. Pag pera ang pinag-uusapan kasi, mahirap na yan. Kaya kahit $1, $2 dyan, I have to give it back kasi that is the change. Kaya ayan, alam nila yan na kahit na cents lang sa Alipay, yung apps na parang GCash din, ganun. Ayun ang kasi ang ginagamit kong mag-market minsan. Kahit cents yan, I have to return to them. Kasi yun ang diyan kanila na talagang naging honest ka. Kasi ayaw ko kasi na pagdating sa pera, 'di ba? Pagdating sa pera,
iba talaga ang takbo ng ng pag-iisip ng mga amo natin basta pagdating sa pera. Kaya yun, basta yun. Tapos yun, kaya mong i-handle yung oras mo. Yan, tapos isa pang tips pala, ayaw nila ng nakasimangot ka palagi. Ayan, ayaw nilang nang nakasimangot ka palagi. Hindi naman palagi. Pwede ka rin sumimangot pero yung saglit lang siguro. Pero yun, wag mo lang ipakita sa kanila. Yun, syempre natural na yun na nararamdaman natin na nakakapagod, di ba? Syempre, magano tayo mag-ganyan. Pero, i-ano na lang natin, tanggapin na lang natin sa sarili siguro natin. Kasi ganyan ang ginagawa ko. Kasi pag napapagod ako, tatago muna ako yan sa kwarto ko. Tsaka yun, medyo malungkot ako ng konti. Pero paglabas ko na, yun, okay na ako. Kasi I don't want to show them na ganun ako. Kasi yun, iba na yung ano nila, yung magiging ano nila sa'yo. Pero yun, depende rin sa'yo. Depende rin sa sitwasyon. Kung talagang may argument kami na ano, na masama yung loob ko. Kasi ako, sinasabi ko talaga sa kanila kung ano yung hinanakit ko, kung ano yung sama ng loob ko. Yun, basta pag may sama ako ng loob, sasabihin ko yan sa kanila, pwede ko ba kayong makausap? May sasabihin ako sa inyo, ayoko ng ganito. Kasi I have my previous employer kasi na sinisigawan ako palagi. Parang nagkaroon ako ng trauma doon. Kaya sinabi ko, pwede bang ayoko ng sinisigawan ako. Ganun. Naging honest ako sa kanila na ganun. Kasi sabi ko, pag na-trauma kasi ako. Kaya yun, ayoko, kung maaari sana kung meron akong pagkakamali in a nice way, kasi ayoko ng ganun, kasi na-trauma talaga ako. Kasi sabi ko, gagawin ko naman ang lahat ng makakaya ko, lahat ng gusto nyo susundin ko, huwag nyo lang akong sisigawan. Kasi yun, nahihirapan akong mag-overcome ganun sa ganung sitwasyon. Kasi talagang sumama yung ko dun, yung nagkaroon ako ng phobia talaga before sa employer ko na yun. Pero tumagal din ako noon ng 3 years kasi nga syempre minahal ko yung anak nila, nagkaroon kami ng attachment. Yun. So bali yun lang. Sana guys, sana sa mga magiging OFW, sa mga OFW na kasalukuyan na nandito na sa ibang bansa, yan, sana nakatulong itong simple tips na ito para nang sa ganun ay patuloy ninyong ma-improve or patuloy kayong magkaroon ng lakas ng loob na magpatuloy, magtiyaga, lumaban para sa mga pangarap natin, para sa pamilya natin, para sa mga anak natin, para sa mga mahal natin sa buhay. And most of all, wag na wag nating kakalimutan sa lahat ng oras na whatever trials and uncertainties na ma-experience natin sa buhay natin, wag na wag nating kakalimutang magdasal at mag-seek kay Lord. Dito tayo mga OFW, meron tayong 6 na araw na pagtatrabaho. Tapos bigyan natin ng isang araw, sa isang araw, linggo, 2 hours lang yung yung time na ibibigay natin kay Lord. Magsimba tayo. Ialay natin ang ating 2 hours kay Lord. Kasi walang imposible kay Lord. Lahat ng mga problema ay kaya niyang solusyonan. He is the master of our life. Yan. So guys, maraming salamat sa panonood at sana po suportahan niyo po ang aking channel na ito at maraming salamat po. God bless us all.